Hinanap ko yung maleta, wala na rin. May nakatabi akong lalaki. Nakita ko si daddy na bumibili ng drugs. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pagigising ko lang. Kaso, hindi ako maka-video kasi nga wala akong hijab. Kasi natamad ako. So, mag-usap muna tayo na nakaganito. Pwede ba yun? Today is Sunday, November 24, 9:30 a.m. Gising ako kanina mga 8:30. Natulog na ako mga 3:40. Nung pumasok ako sa Cardinal, June yun, until first week of October, lahat ng duty morning. Yung second cut-off namin ng October until today, lagi ako nag-duty ng PM, yung 2 PM to 10 PM. So, ang nangyari, medyo nasanay akong late matulog. Kaya, nung dati natutulog ako ng mga 10 PM, ngayon, mga 2 PM na ako natutulog. Ay, 2 AM na ako nakakatulog. Gusto kong kumain pero nantok pa ako eh. Magkakape na lang ako tapos kakain ako ng bread kasi yung bread ko. Feeling ko expired na yung bread ko kasi yun ang kagandahan sa sa gardenia. Kahit expired na siya, hindi siya masyadong masisira. So, magkakape ako, kakainin ko siya. Try natin mag-video na konti. Assalamualaikum. Hindi kumulo yung tubig. Ito guys yung technique. Pag kumulo yung, totoong kumulo yung tubig, hindi ito bubula. Tingnan. Di ba? May bula. Ibig sabihin, hindi kumulo ng maayos yung tubig. Dapat guys, kumukulo ng maayos yung pinapainit na tubig kasi ang daming bakterya na kukuha doon. Maniwala kayo. I stopped you because I am so obsessed with you. But don't stop there. You don't always talking about too much because I just couldn't stop thinking about you. So I'm really on my back. So, you said you love me. Gusto ko sana i-video yung ay, assalamualaikum pala. Gusto ko sana i-video yung ginagawa ko this day. Kasi nga, wala akong cellphone stand. Phone stand pala. So, ang hirap mag-video na nakaganon. Parang hirap. Nainis ako sa pinapanood ko. Tingnan nyo. I-rewind ko ng very, very light lang. Backward ko ng very light. You look down at the floor every time someone tries to tell you the truth. Just look at me. Mom! I
saw Dad buying drugs yesterday. He's been under a lot of pressure. And if you hadn't been so difficult lately, What? your latest rebellions have been very hard on your father, Nate. All this business. Nanonood ako ng Gossip Girl. Gossip Girl. Parang may siya, version siya ng today. Kasi di ba matagal na to. So parang yung version niya today is yung Bridgerton. Bridgerton. Yung concept ng Bridgerton. Parang parang may narrator. Tapos hindi nila alam kung sino yung narrator. Parang ganito rin siya. Hindi ko lang na-realize. Sa season 1 pa lang ako. Naiinis ako dun sa pinakita ko ng video today. Kasi yung yung si Nate, sinasabi niya binibigyan niya ng hint yung mother niya na sabi niya, ako si daddy na bumibili ng drugs. At saka yung drugs na nakikita mo sa everywhere sa sala natin sa hindi daw sa kanya, hindi daw kay Nate, sa father niya yun. Pero si mother, ayun yung maniwala. Ayun yung parang ayun yung tanggapin sa sarili niya yung asawa niya nagda-drugs. Kaya ang ginagawa na, biniblame niya yung anak niya. Kahit alam na niya yung asawa na ngayon nagda-drugs, iniisip niya na yung sa anak niya yun. Kasi nga, ayaw niyang masira yung image ng asawa niya na mabuting lalaki. Yung ganun. Binibigyan ka na nga ng hint, yung parang kailangan ng asawa mo ng tulong. Pero ayaw mong maniwala. Nakakainis. Nainis na naman ako. Ito lang, very, 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 very quick story. Nung last 2 days ago, nag-lunch ako mag-isa. Lagi na naman nag-lunch mag-isa kasi nga hindi kami sabay-sabay pwede mag-lunch. So, nag-lunch ako sa food park sa amin. Tapos, may nakatabi akong lalaki. Tapos, bigla niya akong kinakausap. Sabi niya, Assalamualaikum. Matanda na siya. Hindi siya matanda. Siguro mga nasa 50s na siya. Sabi niya sa akin, saan ka nag-work? Matagal ka na ba dito? So, sinasagot ko naman. Sabi niya, taga saan ka? Sabi ko, sa Marami po. Sabi niya, taga ako, Zamboanga. Hindi siya tausog. Parang Samal. Samal ba yun o Samar? Samal ako, sabi niya. Nagpa-opera daw siya ng mata. Tapos, yung kinakwento niya, yung process, ganito nangyari. So, nagmamadali na akong kumain kasi nga, mabilis lang yung lunch. Wala kaming lunch break sa work eh. Kung gusto mo ng lunch break na 1 hour, mag-extend ka ng 1 hour. So, binibilis akong kumain. Siguro 15 minutes lang ako mag-lunch. Tapos yun nga, nagkukwento siya. Tapos, awkward ako kasi nga, yung stranger, biglang kakausapin ka. Ayoko naman maging bastos. So, tinasagot ko lang siya. Tapos bigla siya nagsabi, ilang taon na daw ako. Sabi niya, ang bata-bata mo pa, paano ka nakapag-work dito? Sabi niya sa akin. Muntik na ako matawa kasi hindi ko sinagot yung tanong niya na ilang taon na ako. Pero, nung sinabi niya ang bata-bata ko pa, medyo na-flattered ako. Pero natawa ako kasi akala niya nasa 20s pa ako, mga siguro mid-20s. Hindi niya alam. Nasa mid-30s na ako. Sabi ng bata-bata mo, paano ka nakapag-work dito? Sabi ko, tumawa lang ako. Sabi ko, nag-apply lang ako. Yun lang, nag-joke lang ako. Sabi ko, nag-apply lang po ako. Natawa na lang ako. Kasi akala niya ang bata ko pa. Which is, isa pang chika. Nagulat din ako ng isang araw pag dating ko from work. Nawala na yung katulong namin. Akala ko lumabas lang yung kapatid ko kasi nga lumabas sila, wala sila sa bahay. So pagdating ko, sabi ko, lumabas sila. Pagdating nila, wala na silang kasama. Hindi na nila kasama yung katulong. Tapos, hinanap ko yung maleta, wala na rin. Ba't ganun? Nasa na siya? Pero hindi ko tinanong yung kapatid ko kasi parang wala siya sa mood. At tuloy hindi niya ako pinapansin. So, ewan ko asan na yun, biglang nawala. Pangalawang maid na nila to, hindi maid, katulong, tumutulong sa bahay. Na bigla na lang nawawala. Kasi yung isa, 1 week pa lang siya dito. Umalis na. May reason naman, yung first. Kasi nga, gusto niyang sumama sa asawa niya na umuwi sa kanila. Itong pangalawa, hindi ko alam yung reason. Kasi nga, hindi pa kami nag-usap ng kapatid ko. Tanungin ko siya pag nagulat lang ako, biglang nawala after 2 days lang. Di ba? So, hindi pa ako nakabili ng ticket. Kasi nga, sabi ng mother ko mag-check up daw yung kapatid ko sa 25. So, inaantay ko yung check-up niya kasi gusto ko sanang 8 taon yung pag-uwi ko. Gusto kong umuwi na parang 1 week silang hindi pa umuwi ng Saudi. Pag nalaman niya kung
date siya manganganak. Tsaka na rin niya malalaman kung what date sila kukuha ng ticket pa uwi sa Saudi. Tsaka rin ako pwedeng kumuha ng ticket pa uwi sa Marawi. So, inantag ko yung check-up niya sa 25. So, bukas yung check-up niya sa 25. Ay, 27 pala yung ano niya, check-up na kasi wala yung doktor niya. Nag-out of the country daw. Baka hindi ko na maantay yun kasi baka lumaki yung ticket eh. Baka bumili na ako ng ticket. Nakita ko yung ticket nung yesterday, 1,200. So, okay na yun. Bili ako ng ticket pero hindi pa ako nakakapagpaalam na mag-leave ako. Hindi siya leave kasi wala pa akong leave. After 1 year pa daw ako sa work, tsaka ako magkaka-vacation leave. So, ano siya, mangyayari absent ng one week. Walang sahod. Di ko lang kung papayagan ako. Itatanong ko muna sa head namin kung pwede ba yung ganun. Tsaka kukuha ng ticket. Yun na lang, mas okay. Pero feeling ko okay naman kasi valid naman yung reason. Sa ano kasi sa February, 8 months ko nang hindi nakikita yung parents ko. Gusto ko sila makita talaga para ma-recharge yung utak ko, yung soul. Di ba yung gano'n? Yung parang, doon ako kumukuha ng yung nare-recharge ako. Pag hindi ko sila nakikita, ng matagal, parang naano ako. Ayoko yung sa phone na gusto ko yung mahawakan ko sila, makausap ko sila. Kaya inshallah, uwi ako. 1 week lang. After kong panoorin to itong Gossip Girl, sa episode 7 na ako, magsa-study ako ng 2 hours. Promise ko yun. Magsa-study talaga ako ng 2 hours. And then, mag-edit na naman ako. Yun lang ang gagawin ko, these 3 days off. So, I have to get back to this para matapos ko na to at nang maka-review na ako ng 2 oras. Kasi baka tamarin ako. Tinatamad na nga ako eh. Pero I will try very hard na mag-study kasi sayang yung pera ko, 6,000. Diba? So, goodbye for now. Assalamualaikum.